Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay tanging sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Yes, Dubling paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor, Wildy Estrada Almeida, at sa hindi malilimutan na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, at sa kanilang mga beloved children, isang magandang hapon na po sa ating mga beloved preachers, beloved workers, sa inyo po mga minamahal na kapatid sa mahal na Panginoong Hesus, baguhan man at datihan. Nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga oras na to at mapapurihan at maluwalhati ko ang kanyang banal na pangalan. Mga minamahal, nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano po ako nasave sa gawain na ito. Year 1989, ang inyong abang lingkod po ay may karamdaman po na cancer sa uterus at sa ovary. That time, ako po ay wala pong buhok, nakapiluka po ako at sinusubuan, pinapaliguan, binubuhat nung time na yon. May isa pong beloved kapatiran na nag-share po sa akin, beloved husband, na dumalo po sa krusada sa Luneta. Nung time na yon, sabi ko, baka hindi ko kayanin. Pero kapag pinili po tayo ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ang masusunod. Alam niyo po mga minamahal, dumalo po kami, nakinig po kami sa lahat ng mga patotoo, papuri. At nung before po matapos ang gawain, nagpabautismo po ako. Tunay na ang karamdaman ko at hirap po akong maglakad, tumayo. Tunay na pinagaling po ako ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mayroon din po akong karamdaman na anemic, tonsillitis, acute ulcer. Talagang sinusitis, talagang pinapahirapan po ako sa acute ulcer na yan. Nung time na yon, sabi ko, mahal na Panginoon, pagod na po ako pabalik-balik sa Pinida Hospital. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po ako pwede kumain ng maasim, hindi rin po ako pwede uminom ng soft drinks, hindi rin ako pwede sa malamig dahil lahat po yan bawal. Nung nabautismuhan po kami, lahat po ng karamdaman ko ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tinaningan po ako, nung may sakit po ako, tinaningan po ako ng OB ko na swerte na daw po kung tatagal ako ng 3 taon. Sinabihan na po ang aking mga pamilya na lahat ng pagkain, ipakain na po sa akin dahil baka hindi na po ako tumagal. Subalit, ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade ay nagdudugtong po ng buhay. Right, Year amen. 1989 hanggang sa mga oras na ito, nandito po ako sa kanyang banal na harapan upang purihin at pasalamatan ang kabutihan na ginawa niya sa aming buhay. Mga minamahal, kung alalahanin ko po ang aming buhay noon, talagang sobrang hirap. Subalit, nung nakilala po namin ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay na sinunod po namin yung utos ng ating beloved parents in the Lord, magtapat, dumalo ng 3 times a week at magfasting. Yan po ay hindi po namin pinagpaguran kahit po ako nagtatrabaho nung time na yon. Talagang sa mahal na Panginoon po kami nagtitiwala. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang kahabagan. Talagang hindi po ano man pong pagsubok ang dumating, sa mahal na Panginoon lang po natin iasa dahil hindi po niya tayo pababayaan. Noong Friday po, galing po kami ng overday sa dako ng sukat. Ang sabi, ako po kasi kapag ang nagmamaniho ang aking beloved, ayaw ko po talagang sumakay. Pero no choice po ako dahil nandito po nagpapasting ang aking daughter-in-law. Sabi niya, Mama, ilan ang gusto mong takbo? Pwede bang 40? Sabi niya, hala, pinuputputan na tayo na nga nasa huli. Pwede bang 60, Mama? Sabi ko, hala, baka mamaya ang bilis.
Sabi niya, sige, 80 na lang. Sabi ko, hallelujah, in Jesus' name, ibaba mo na ako. Sabi niya, sige mama, 60 na lang. Napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Nakarating po kami from Overdis to Sukat. Nakarating po kami sa dako ng Binangunan para mag-overnight po muli. Na nandyan po ang kalakasan. Although may pasok po yan ng aking beloved Amen. Praise the son. Lord. Pagod na pagod po siya. Pero kailangan po talaga namin mag-overnight po sa dakong ito. Nandyan ang kalakasan ng pinakamamahal, Yes, binigay amen. ng pinakamamahal na Panginoong Isus sa akin. Pagod din po ako kasi ako po ang nagsundo doon sa dalawang apo ko. Alam niyo po mga minamahal, dalawa lang po ang anak ko, subalit kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Isus. Binigyan po ako ng 7 apo sa kahabagan ng pinakamamahal glory to na God. Panginoong Isus. At hindi po diyan nagtatapos. Ang akala ko po noon, pag nakapagpatapos po ako ng anak, hanggang doon na lang po. Hindi po pala. May apo pa po pala akong aalagaan. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoong Isus, na binigyan mo ako ng kalakasan na maasikaso ko pong aking mga apo sa kanyang kahabagan. Alam niyo po mga minahamahal, kung maalaala ko, saksi po yung mga taga-Pasig na kapitbahay ko kung ano po ang aming buhay noon. Palipat-lipat po kami ng tirahan dahil nangungupahan po kami. Dumating po sa punto na college na po ang aking beloved son. Sabi niya, Mama, kaya mo po ba umupa ng ganyan? Sabi ko, Nak, alam mo sa mahal na Panginoon, walang imposible. Tunay na Praise God, amen. sinalansan po ng pinakamamahal na Panginoon ang aming buhay. Before po magsara ang aking pinapasukan na trabaho, ang aking pong beloved son, 2007, gumraduate po siya ng March. Nagsara naman po ang aking pinapasukan. April 28, talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoong Isus. Bago po siya gumraduate, nagkaroon na po siya ng trabaho sa NSO sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise God. Talagang napakabuti kung nasa mahal na Panginoong Isus tayo dahil po yung ating anak talagang mainit na naglilingkod sa pinakamamahal na Panginoong Isus. Isus, hindi po niya tayo pababayaan. At sa kanyang kahabagan, nakatapos po silang dalawang magkapatid sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Isus, na board passer po sila pareho, Praise at God, kanya-kanya amen. na Glory to rin God. po kami ng bahay. Hindi ko po yan ipinagmamalaki. Kapurihan lang po sa pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil kung wala po kami sa mahal na Panginoong Isus, hindi ko po alam kung anong buhay mayroon kami ngayon. Subalit, ang Diyos sa gawain na ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, gumagabay, patnubay sa unang dalangin na aming beloved pastor. Talagang hindi po niya tayo pababayaan, magtiwala, manampalataya, sumunod po sa kanyang kalooban. Tayo po ay pagpalain din ng pinakamamahal na Panginoong Isus. At nais ko rin po pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoong Isus dahil yung apo ko po sa pamangkin, nakapasa po siya ng kapitan sa nung nakarang August 15 po sa kahabagan. Oh, glory Yan to pong God. bata na yan, pag nasa ibang bansa yan, sabi niya, Auntie, anong kailangan mo? Hindi po kasi ako tinatawag na lola. Auntie, ano pong kailangan mo? May pambudget ka lang ba? Sabi ko, wala na kasi nahiya naman po ako. Subalit hinihipo po yan ng pinakamamahal na Panginoong Isus. Mayroon Praise po the yan Lord. pa Glory to Mother's God. Day, mayroon pa po yan pa birthday. Glory to God. Sabi ko, mahal na Panginoong Isus, lahat pong binibigay ng bata na yan may kabahagi ka. Itong katapusan po, sasakay na po siya at sa kahabagan at the age of 31, siya po ay kapitan na. Maraming salamat sa iyo, mahal na Praise Panginoong the Lord, Isus, amen. na hindi mo kami pinababayaan, nandiyan ka palagi. Ano man ang karamdaman namin lahat, ipanalangin, nagpupuri sa umaga, sa gabi, tunay na pagagalingin po tayo ng pinakamamahal na Panginoong Isus. Oh, glory to Maraming God. salamat sa pagpapalang material, pinansyal, sa physical.
higit na higit sa espiritual na pagpapala, ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po